Sa Davao City, kinundinan ni Mindanao Development Authority o MINDA Chair, Secretary Leo Tereso Magno, ang report na nagsasalarawan sa Mindanao bilang terror hotspot dahil sa pagtungo sa Davao ng mag-amang namaril sa Bondi Beach sa Australia. Giit pa ni Magno, hindi sapat na batayan o katibayan ang travel history ng mag-amang suspect upang sabihin na may kinalaman ng Mindanao sa kanilang ginawa. Sa Sulu, namahagi naman ang Ministry of the Interior and Local Government o MILG Sulu kasama ang 1103rd Infantry Brigade ng Second Tranche Livelihood Assistance para sa mga beneficiary ng project tulong ng gobyernong nagmamalasakit o tugon. Sinabi ni MILG Sulu Director Emini Kadiri na ang tulong ay naglalayong tulungan ang mga komunidad na naging produktibo at makatulong naman sa kapayapaan at kaunlaran ng kanilang mga lugar. Sa Davao City ulit, muling palakasin ang kakayahan ng PNP upang ito'y mapalakas sa pagtugon sa krimen at mga programang pipigil sa krimen. Nabigay ang city government ng 77 million peso worth ng police visibility vehicles. Ang mga tumanggap ng 35 mga sasakyan at 2 mga commuter response vans ay ang 20 mga police stations, traffic enforcement unit, tourist police unit, mobile patrol unit at iba pa. Sa Iligan City, tinutugis na ng PNP ang mga suspect sa pagpatay kay Chief Master Sergeant Mark Hermoso ng Iligan City Police Office noong linggo. Si Hermoso ay nakasibilyan at bumisita sa lamay ng kabarangay na namatay nang siya'y pagbabarilin ng hindi pa kilalang mga suspect na agad namang tumakas sakay ng motor. May persons of interest na at may sinusundang anggulo ang Iligan City PNP.